Hello mga beshi! Welcome back to my vlogs! For today's video, we're going to Kaohsiung City! Yes guys, pupunta tayo ng Kaohsiung. Today is holiday, off day, Rampa Day, Freedom Day, Kain Day, lahat ng day, ganun! Siyempre, day off, nakalabas ang Inday. So, kailangan naka-UOTD para makapaglaro ng ganda-gandahan, rampa-rampahan. Siyempre, ganun tayo mga OFW eh. Pag nakalabas tayo, kailangan pumorma para mukhang sosyal. Ganun. Para may maipost sa social media. Tapos, pag na-post namin, makikita ng mga kamag-anak, kaibigan, mga kakilala, sasabihin, wow, ang sarap naman ng buhay niyo sa abroad kasi nga, ang ganda naman niya manamit. Hoy, hindi ganun yun. Dito sa abroad, isang beses lang kaming lalabas. Sa buong buwan na pagtatrabaho namin, mukha pa kami gusgusin sa loob ng bahay. Siyempre, pag lalabas kami, kailangan namin pumorma para magmukha naman kaming tao, diba? Sa totoong buhay, bilang OFW, especially dito sa Taiwan, depende sa alaga mo kung may dementia, hindi ka talaga makakatulog. Stress kasi hindi ka patutulugin ng alaga mo. Kaya stress talaga buong buwan. Tapos isang beses ka lang lalabas, maglalabas ng stress mo, isang beses lang sa isang buwan. Siyempre, lubos-lubosin na namin na magporma. Maglalaro ng ganda-gandahan, kakain ng gusto namin kakainin. Kasi nga, minsan lang kami makalabas sa isang buwan. Ganun yon. Tapos sasabihin nila, ay matagal na yan sa abroad, marami ng ipon yan. Ay totoo te, maraming ipon na resibo. Siyempre, sahod namin dito pinapadala sa Pilipinas, may mga anak kami, may obligasyon, may kamag-anak kami nang hingi ng tulong, may, alam mo yun, may mga bayarin, may utang na naiwan bago nag-abroad. Kaming mga OFW, magaling kaming magpanggap. Kita mo naman pormahan namin pag nagdideo para kaming ang dami-daming kwarta. Pero ang totoo, wala kaming kwarta, te. Ganyan lang kami, naganda-gandahan, pero wala kaming mga kwarta. At saka, pangit ang mga ugali namin. Kasi minsan may mga kamag-anak o kakilala, kaibigan, manghihiram sila ng pera sa Pilipinas, kasi nasa abroad ka daw, nakakaangat, ganun. Tapos pag natanggihan kasi walang natira sa sahod namin, sasabihin, ang pangit naman ng ugali, nakapag-abroad lang. O diba, ganyan yung mga reality na nangyayari. Kasi iba ang mentality ng mga tao sa Pilipinas, iba yung iniisip nila, akala nila namumulot kami ng pera dito sa abroad. Hindi ganun yun, te. Napahugot na naman ng Inday. So, ito na nga, nandito na tayo sa Liuwi Night Market. Bumili ako ng sugar cane na juice. Yes, yung tubo, pure na tubo. Bumili ako kasi nga, sabi nila na nutritious daw yun at saka healthy. Ganun. Ayan, ipasyal ko na lang din kayo guys. Ipakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng night market dito sa Taiwan. Ayan, buba. Ito yung typical na traditional way na paggawa ng milk tea. Ganun sa Taiwan. Ayan. Dami nyo makikita, promise lahat. Ganyan yung night market dito. Tapos, sa dulo niyan, may mga ano din sila, may mga dress, ganun, mga gamit, ganyan, mga kitchenware. Dito, puro siya mga food banda. Ang saya. Pag marami kang kwarta, mabibili mo lahat ng gusto mo. Yan, may mga bags, shoes, lahat, mga tiyangge. Parang maliit lang siya na tiyangge. Night market. Sa night market, makikita mo yung mga typical na mga street foods, mga prito-prito, french fries, mga chicken nuggets, ganyan, chicken balls, tsaka mga prito-pritong mga pork chops sa atin, ganyan. May prutas, may mga prutasan din banda. Lahat, ang dami mong pwedeng bilhin. Meron din silang mga traditional noodle soup, mga beef noodle soup, ganun. Tapos may mga steak sila, may mga ihaw-ihaw, mga grills, ganun, mga grill na pork at saka beef. Yan, may mga dessert din na mabibili. Ganun. One of my favorite, yung fish salted egg. Ayan, gusto ko yan. Fish salted egg. Para siyang tuyo. Pinatuyo na itlog ng malalaking fish, ganun.
guys, dagdag kaalaman na ang Liuhe Night Market is located in Xinxing District, Kaohsiung City. At saka na-establish siya last 1940s. So, more than 100 food stalls na nagtitinda ng mga different kind of foods, foreign foods, lahat iba't ibang klase. May Asian, may Muslim, mga halal food, mayroon din sila guys na binibenta dito. Kaya friendly, open air, public night market siya. Mayroon din silang stalls for gaming and entertainment. So lahat makikita mo dito. Ito naman yung sa dress sections. Nakikita ko is puro swimsuit attire, ganyan, swimwear. At ito na nga, nakahanap na ako mapupurmahan. Nakahanap ako ng bakanting upuan at nakakain na ako. Gutom na gutom ang Inday. Patay gutom ang peg. Kinain ko na yung chicken balls na binili ko at saka yung drinks na binili ko na sugar cane. So, kain tayo! Oo nga pala guys, nagstay ako sa Sunnyside Hotel. Sunnyside Hotel is along the Liuhe Night Market lang siya. Kaya paglabas ko ng Sunnyside Hotel, Liuhe Night Market na siya. So hindi na siya mahirap. So ayun na, nagsibabay na ako. Naglalakad na ako papuntang Kaohsiung train station kasi malapit lang siya. 10 minutes lang siya walking distance to Kaohsiung station. Ayun, nasa dulo yung Kaohsiung station. Siyempre, dito na time, naglalaro muna ulit ako ng ganda-gandahan. Kaya, wag na kayong umangal, ha? Ako lang to. Copyright kasi yung music, kaya ako na lang kakanta. Tan tan ta 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 tan tan ta 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 ta. Have a nice day.
Siyempre, tatawid na yung taga-bundok. Takbo para di masagasaan. So yun na nga guys, habang sa paglalakad ko dyan guys, nagbumuni-muni ako, naglalaro ako ng ganda-gandahan. Tapos, may nakita akong U-bike. Napagod ako, sabi ko, pwede naman yatang rentahan ito kasi meron naman ako yoyo card. So, ang nangyari is, yung yoyo card ko hindi siya naka-registered. Kaya, yan. Boom. Tinry ko siya, unregistered. So, wala akong choice. Lakad ulit ako, naglalaro ulit ako ng ganda-gandahan, papunta ng Kaohsiung train station. Oh, 'di ba? Pak. At eto na nga, nasa harap na ako ng Kaohsiung train station. Syempre, hindi mawawala yung paglalaro natin ng ganda-gandahan. So, kailangan aura dito, aura doon, TikTok is live. Syempre, 'di ba? May ma-post lang sa SOCMED. Charot. Ang walang katapusan na ganda-gandahan serye sa hagdanan. Hagdanan serye. Boom! Destination. Where to Pingtong? Where to platform? Northbound. Guys, hindi ako masyadong informed na yung bagong mga train ngayon na kulay puti, para din pala siyang high speed train na super, ayan o, may first class upuan. Hindi ganito yung white train na sinakay ko papuntang Kaohsiung, hindi ganito yung style, parang regular train lang. Ito para siyang high speed train at saka nakakatuwa. So, kasi gumamit ako ng yoyo card, sinare ko lang. So, pumunta ako sa non-reserve na car, yung bagun, sa non-reserve na bagun, para hindi ako mapaalis hanggang makarating ako ng Chai. Kasi kung pupunta ako dun sa mga reserve car, reserve na bagun na upuan, reserve seats, ano siya, tawag nito, pagdating ng Thailand, baka may nakabili ng seats na yun, mapapatayo nila ako. So, ngayon mag-enjoy tayo kasi nandito tayo sa non-reserve seats. So, kami pa lang yung tao, may tao dun sa gilid, dalawa sila.
At saka ako. Tatlo lang kami nandito. Nakatuwa. First time. Well, pauwi na tayo. Tapos na ang bakasyon at pagpapakapagod. So may nangyari, pagsakay ko, hindi pala pwede yung Yoyo car doon sa puti na bagong train. Kailangan mo siyang bumili ng separate ticket. Kasi nga iba yung price nun. Kasi para siyang high-speed train. Kaya eto yung nangyari sa akin. Kinausap ako ng staff. Changing, you must buy a ticket for Waranga. Oh! In cash. After arriving at the station, you need to give the AC card and the fare. Supplements. Leave with the station attendant. After the AC card is released by the station attendant, you can leave the station. So nagkamali ako. Akala ko yung Yoyo card is pwede dito sa bagong train. Kailangan ko pa na bumili talaga ng ticket for train 5150. So, bigyan ako ng receipt. Papakita ko ito paglabas ko ng station mamaya. Well, charge to experience. First time. That's all for today's video mga beshi. If you like this video, please give me thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. Hit the notification bell for you to be updated pag may bago akong mga video. See you guys in my next one. 再见!